Hello! Magandang araw! Ayan, so sa video na ito ay malalaman natin ang isang napakalaking balita at masasagot natin ang tanong na, narinig mo na ba ang tinig ng Diyos? Ayan, so let's go! Maybe lahat tayo ay talagang nag-iintay sa pagdating ng ating Panginoon. Nais nating masalubong ang pagbabalik ng ating Panginoon. Tama? Yes. So kaya ngayon ay ating alamin, paano ba natin sasalubungin ang ating Panginoon? No? So actually maraming propesiya no, ang sinabi ng Panginoon na para masalubong natin siya ay dapat tayong tumuon sa pakikinig sa tinig ng Diyos. Ito yung pagbabasa sa kanyang mga salita at pagkilala sa kanyang mga bagong salita. Pero tinutukoy ng karamihang mga tao ay dapat daw ang Panginoon ay bababa sa mga ulap para masalubong natin siya at makikita natin siya sa dalawa nating mga mata. Actually, maraming propesiya sa Biblia ang sinasabi ng Panginoon na siya ay babalik bilang anak ng tao. No? So, ipinropesiya ng Panginoon ang pagdating ng anak ng tao. So, actually, mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon ay napakalaking misteryo. Yes, so kaya ito'y sama-sama nating alamin. Sa katunayan, sinabi ng Panginoong Yesus, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Very clear, diba? Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng tungkol sa kanyang pagbabalik. So dahil sinabi ito ng Panginoon, kaya maaari bang maging tumpak yung mga hula ng mga tao, anghel, tungkol sa pagbabalik ng Panginoon? Hindi. So, kaya mula dito, anong nais sabihin sa atin ng Panginoon? Nais sabihin sa atin ng Panginoon na doon tayo mag-focus sa kanyang sinasabi, doon sa kanyang mga salita. Kasi yun yung pinaka-accurate. No? Kaya ngayon, tingnan natin, anong sabi ng Panginoong Jesus? Sabi ng Panginoong Jesus, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat kailangan mo na siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunmay, kung siya ang espiritu ng katotohanan na dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Amen po. Mula sa mga salita ng Panginoong Hesus, napakalinaw po mga kapatid, di ba? Na darating ang anak ng tao, paparito ang anak ng tao. Tumutukoy ito sa ikalawang pagbalik ng Panginoon kung saan siya ay isisilang muli bilang isang ordinaryong tao, magiging taong muli. At ang Diyos ay magiging tao upang magbigkas ng mga salita, magpahayag ng maraming mga katotohanan at akayin ang mga taong hinirang ng Diyos sa lahat ng katotohanan. Kaya naman, meron po akong katanungan para sa inyo mga kapatid. Alam mo na ba ngayon kung ano yung kahulugan ng anak ng tao? A. Pagiging tao muli ng Diyos. B. Ito ay tumutukoy sa spiritual na katawan. O letter C, hindi ko alam. Ano po ang iyong kasagutan? Pili na! Amen! Yes, ito ay tumutukoy sa pagiging tao muli ng Diyos. Kaya nang sinabi ng Panginoong Hesus na darating siya bilang isang anak ng tao, tumutukoy ito sa pagiging tao muli ng Diyos. Darating ang Diyos bilang isang ordinaryong tao. Kaya naman, paano natin masasalubong ang Panginoon sa kanyang pagpapalik? Tara alamin natin. Dahil ang anak ng tao ang dumarating, kaya walang sino man ang makakakilala sa itsura ng Diyos mula sa panlabas na anyo ng anak ng tao. Ang dapat na bigyang pansin ay ang matukoy ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig sa mga pananalita ng anak ng tao.
So ang nakikinig sa tinig ng Diyos at nagbubukas ng pinto para sa Panginoon ay siyang makakasalubong sa Panginoon. Siya ay magpapakita bilang isang anak ng tao. So ang Diyos ay magiging tao muli sa ikalawang pagkakataon at ipapahayag niya lahat ng katotohanan. So ang susi para sa atin na mahanap ang pagpapakita ng Panginoon ay mahanap natin kung nasaan ang mga bagong salita na ibinabahagi ng Diyos. At kapag nahanap natin ang mga bagong salita na binabahagi ng Diyos, so doon natin mapapatunayan na siya ay nakabalik na. So gaya nga ng sinabi rito, dahil dito, yamang hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos. Dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, ang mga pagbigkas ng Diyos. Sapagkat kung saan man naroon ang mga bagong salita na binibigkas ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos. At kung saan man naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon ang mga gawa ng Diyos. At kung saan man naroon ang mga pagpapahayag ng Diyos, doon nagpapakita ang Diyos. At kung saan man nagpapakita ang Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan at ang buhay. So kaya naririnig ng mga tupa ng Diyos ang tinig ng Diyos, at ang tinig na ito ay tumutukoy sa mga bagong salita ng Diyos. Kaya para masalubong natin ang pagbabalik ng Panginoon, dapat nating mabasa ang kanyang mga bagong salita. Kaya mga kapatid, meron pa akong katanungan sa inyo. Nalaman mo ba kung anong susi sa pagsalubong sa Panginoon? A. Maghintay upang makita siyang dumarating sa ulap. B. Dapat hanapin ang mga bagong salita na kanyang sasabihin sa kanyang pagbabalik bilang tao. O C. Hindi ako sigurado. Amen! Yes po, ito ay letter B. Dapat hanapin ang mga bagong salita na kanyang sasabihin sa kanyang pagbabalik bilang tao. Tama iyon mga kapatid. Para sa lubungin ng Panginoon, talagang kailangan nating hanapin, hangaring marinig ang tinig ng Diyos. So ang tinig ng Diyos ay tumutukoy po dun sa mga maraming katotohanan na sasabihin niya. So yung mga katotohanan na ito ay hindi pa po natin nabasa o narinig kailanman at hindi pa ito nakatala sa Biblia mga kapatid. So dito, mapapatunayan ng mga matatalinong berhen yung mga tupa ng Diyos na ang mga salitang ito ay salita nga ng Diyos at lahat ng katotohanan at tinig ng Diyos. At malugod sila na tatanggapin ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang pinakasusi para masalubong natin ang pagbabalik ng Panginoon ay magawa natin marinig ang tinig ng Diyos. Ibig sabihin, mabasa ang kanyang mga bagong salita. Dahil kailangan natin kilalanin ang tinig ng Diyos, ano ba yung katangian ng salita ng Diyos? Paano natin makikilala ang tinig ng Diyos? Sa katunayan, sinabi na rin yan sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. So malinaw dito natin makikita na anumang oras na marinig mo na may isang tao na nagpapatotoo, na nagbalik na ang Panginoon at gumagawa na ng bagong gawain at nagpapahayag na ng maraming mga katotohanan, dapat mo itong tingnan kaagad. Tingnan kung mga salita ba ito ng Diyos, no? O mga katotohanan ba ito? Kung ito nga ay katotohanan, dapat mong tanggapin ito dahil naririnig ng tupa ng Diyos ang kanyang tinig. Ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay, nagbubunyag ng mga misteryo, nagbubukas ng bagong kapanahunan, nagtatapos ng lumang kapanahunan. At alam nating lahat na yung salita ng Diyos, ito ay nagtataglay ng awtoridad, kapangyarihan. At gayon din, ito ay katotohanan, malalim mahiwaga na lampas sa pangunawa ng isang tao. Ito ang katangian ng salita ng Diyos. Kaya ating tandaan na upang masalubong ang pagbabalik ng Panginoon, ito ang susi. Una, may magbabahagi sa atin ng mga bagong salita ng Diyos at magpapatotoo na nagbalik na ang Panginoon. Dapat tayong makinig ng mabuti sa mga salita ng Diyos. Kaya ating tandaan na upang masalubong ang pagbabalik ng Panginoon, ito ang susi. Una,
May magbabahagi sa atin ng mga bagong salita ng Diyos at magpapatotoo na nagbalik na ang Panginoon. Dapat tayong makinig ng mabuti sa mga salita ng Diyos na ibabahagi sa atin. Kilalanin natin, mga salita ba talaga ito ng Diyos? Dahil ang tupa ng Diyos ay nakikinig sa kanyang tinig. Dapat nating mapagpakumbaba at bukas puso na saliksikin ito. No? At huwag mapagmataas dahil isa lamang tayong nilalang ng Diyos. So, yung salita ng Diyos, may karunungan, puno ng kapangyarihan at autoridad. Nagpapahayag ng sariling iniisip, disposisyon at pagmamahal at galit at alaga at pagmamalasakit ng pagka-Diyos. Sa katunayan, ngayon, mayroong isang anak ng tao na nagsalita na sa loob ng maraming taon. Nagpahayag na siya ng napakaraming katotohanan. Marami ng taong nakabasa sa mga salitang ito at nadama talaga nila na pagbigkas ito ng banal na espiritu at tinig ng Diyos. Kaya nakumpirma nila na ang anak ng tao na ito na nagpapahayag ng katotohanan ay ang nagbalik na Panginoong Hesus. Siya ang makapangyarihang Diyos sa katawang tao. Yes, tama ka nang narinig. Ito yung magandang balita. Ang ating Panginoon ay nagbalik na. Yes, ang Panginoon ay nagbalik na. Ang pinakamagandang balita ay, ang Diyos ay bumalik na. Lihim siyang dumating dito sa mundo. Bumalik na siya at binibigkas ang kanyang mga bagong salita. Isinasagawa ang gawain ng pagdadalisay dito sa lupa. Yes, nagbalik na ang ating Panginoon. Ngayon ay kikilalanin natin ang mga salita ng Diyos. Kaya naman, ngayon ay buksan ang puso at isipan natin, tanggapin ang mga salita ng Diyos. Yes, gaya nga ng sinabi sa Hebreo 3:15, kapag narinig din nyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad nung kayo'y maghimagsik sa Diyos. Kaya ngayon, kilalanin natin ang mga bagong salita ng ating Diyos. Ngayon ay papakinggan natin ang isang pagbasa sa mga bagong salita ng Diyos, buksan ang ating puso at hayaan ang ating espiritu na maramdaman kung ito nga ba ang mga salita ng Diyos. Kung ito nga, ito'y aantig sa ating puso at espiritu. Sa buong sansinukob, ginagawa ko ang aking gawain. At sa silangan, walang katapusan ang paglabas ng tumatagundong na mga kalabog. Yumayanig sa lahat ng mga taguri at mga sekta. Ang aking tinig ang siyang nag-akay sa lahat ng tao tungo sa kasalukuyan. Sasanhiin ko ang lahat ng tao na malupig ng aking tinig upang mangahulog sa batis na ito at magpasakop sa aking harapan. Dahil matagal ko nang binawi ang aking kaluwalhatian mula sa buong daigdig at inilabas ito ng panibago sa silangan. Sino ang hindi nananabik na makita ang aking kaluwalhatian? Sino ang hindi balisang naghihintay sa aking pagbabalik? Sino ang hindi nauuhaw para sa aking muling pagpapakita? Sino ang hindi nagmimiti para sa aking kariktan? Sino ang hindi lalapit sa liwanag? Sino ang hindi titingin sa kayamanan ng Kanaan? Sino ang hindi nananabik sa pagbabalik ng tagapagligtas? Sino ang hindi sumasamba sa dakilang makapangyarihan sa lahat? Ang aking tinig ay lalaganap sa buong daigdig. Nais ko makaharap ang mga taong aking pinili na magsalita pa ng higit na maraming salita sa kanila. Kagaya ng mga pangyarihan mga bulog na yumayanig sa mga bundok at mga ilog. Aking winiwika ang aking mga salita sa buong sansinukob at sa sangkatauhan. Kaya naman, ang mga salita sa aking bibig ay nagiging yaman ng tao at minamahal ng lahat ng tao ang aking mga salita. Kumikislap ang kidlat mula silangan ng tuloy-tuloy hanggang kanluran. Ang aking mga salita ay gayon na umaayaw ang tao na isuko ang mga ito at kasabay na hindi maarok ang mga ito. Ngunit nagbubunyi ng lalong higit pa. Gaya ng isang bagong silang na sanggol,
Masaya at nagagalak ang lahat ng tao, ipinagdiriwang ang aking pagdating. Sa pamamagitan ng aking tinig, dadalhin ko ang lahat ng tao sa aking harapan. Amen. Mula roon, formal akong papasok sa takbuhan ng mga tao nang sa gayon ay lalapit sila para sambahin ako. Sa pamamagitan ng kaluwalhatian na aking pinasisinag at ng mga salita sa aking bibig, aking gagawin ito na anupat ang lahat ng mga tao ay lumalapit sa harapan ko. At makikita na kumikislap ang kidlat mula sa silangan. At nakababa na rin ako sa bundok ng mga olivo ng silangan. Makikita nila na matagal na akong nasa daigdig. Hindi na bilang anak ng mga Hudyo. Bagkus ay bilang ang kidlat ng silanganan. Dahil matagal na akong nabuhay muli at lumisan mula sa kalagitnaan ng sangkatauhan at nagpakitang muli sa gitna ng mga tao ng may luwalhati. Ako ay siyang sinamba ng di mabilang na mga kapanahunan noon. At ako rin ang sanggol na tinalikdan ng mga Israelita ng di mabilang na mga kapanahunan noon. Higit pa rito, ako ang lubos na maluwalhating Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kasalukuyang kapanahunan. Amen. Hayaan ang lahat na lumapit sa harapan ng aking trono. At makita ang aking maluwalhating mukha, marinig ang aking tinig, at tumingin sa aking mga gawa. Ito ay ang kabuuan ng aking kalooban. Ito ang katapusan at ang rurok ng aking plano. Gayon din ang layunin ng aking pamamahala. Hayaan ang bawat bansa ay sambahin ako. Kilalanin ako ng bawat dila. Bawat tao ay panatilihin ang pananampalataya sa akin. At bawat tao ay magpasakop sa akin. Amen! Wow! Yes! Talagang naramdaman natin yung autoridad at kapangyarihan ng mga salitang ito. Ito na ang mga bagong salita ng ating Diyos. Ito ang nagpatunay na ang Diyos ay nagbalik na at bumigkas na ng napakaraming mga bagong salita. Ikaw po, ano ang naramdaman mo pagkatapos mabasa ang mga bagong salita ng Diyos? Pwede ka magbahagi. Amen. Malinaw na ang bawat salita ng makapangyarihang Diyos ay nagdadala talaga ng autoridad, kapangyarihan, iayanig yung puso ng tao hanggang sa ugat nito. Bukod sa Diyos, sino pa ang makapagsasalita ng mga salitang ito? Sino ang makapagbibigay sa sangkatauhan ng pagpapahayag ng layunin ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan? Sino ang maaaring makapagpahayag sa buong sangkatauhan ng maaga na kasing liwanag ng araw sa plano ng Diyos para sa kanyang gawain sa mga huling araw at ang kahihinatnan at destinasyon ng sangkatauhan? Sino ang maaaring taimtim na magpahayag sa sansinukob ng atas administratibo ng Diyos? Bukod sa Diyos, walang ibang makakagawa nito. Kaya ngayon mga kapatid, narinig mo na, nabasa mo na ang mga bagong salita ng Diyos. At kung ikaw ay tupa ng Diyos, makikilala mo ito. At tutupad ito sa sinabi ng Panginoong Hesus na dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Yes, ngayon, nasalubong mo na ang nagbalik na Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa sa kanyang mga bagong salita. The more mo basahin yung mga bagong salita ng Diyos, the more mo mapapatunayan na nagbalik na nga ang Panginoon. So kaya ngayon, pagpatuloy pa natin ang pagsasaliksik sa mga bagong salita ng ating Diyos. Ngayon na nagbalik na ang Panginoon, kaya naman naisakatuparan na ang napakaraming mga propesiya gaya na lamang ng magsisimula ang gawain ng paghatol sa bahay ng Diyos at ang mga tupa ng Diyos ay naririnig ang kanyang tinig. At ang mga bagong salita ng Diyos ngayon ay talagang nalantad na at nabuksan na rin ang silyadong aklat. Ngayon ay napakarami ng mga nagpapatotoo tungkol sa nagbalik na Panginoon. Kaya nagpatunay ito talaga na ang Diyos ay nagbalik na
at ang kanyang mga tupa ay sumusunod at bumabalik sa kanya. Kaya ngayon, kailangan nating magpatuloy sa paghahanap pa at pagbabasa pa sa mga bagong salita ng ating Diyos. Gaya nga ng sinabi ng nagbalik na Jesus, ngayon, nakagawa na ang Diyos ng bagong gawain. Maaaring hindi mo magawang tanggapin ang mga salitang ito. Maaaring tila kakaiba ito sa iyo. Ngunit ang ipapayo ko sa iyo ay huwag ilantad ang iyong naturalesa, sapagkat yaon lamang mga tunay na nagugutom at nauuhaw sa katwiran sa harap ng Diyos ang maaari magtamo ng katotohanan. At yaon lamang mga tunay na matapat ang maliliwanagan at magagabayan niya. Natatamo ang resulta sa pamamagitan ng paghahanap sa katotohanan ng may mahinahong kapanatagan, hindi sa pakikipag-away at pakikipagtalo. Kapag sinabi kong, ngayon, nakagawa na ang Diyos ng bagong gawain, tinutukoy ko ang pagbabalik ng Diyos sa katawang tao. Marahil hindi nakaliligalig sa iyo ang mga salitang ito. Marahil ay kinamumuhian mo ang mga ito. O marahil pa nga ay may malaki kang interes sa mga iyon. Ano man ang sitwasyon, sana ay kayang harapin ng lahat ng tunay na nasasabik sa pagpapakita ng Diyos ang katunayang ito at mabigyan ito ng kanilang maingat na pagsusuri sa halip na magsalita ng patapos tungkol dito. Iyan ang dapat gawin ng isang matalinong tao. Amen. So, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo dito ng Diyos na maging mapagpakumbaba, na hanapin ng katotohanan bago magbigay ng pagpapasya. Ito ang dapat nating saloobin sa mabuting balita ng nagbalik na Panginoon ngayon. Kaya mga kapatid, sa ganitong paraan, kailangan nating magpatuloy ng mapagpakumbaba at makakuha tayo ng patnubay at gabay at pagliliwanag ng Diyos para makilala natin ang kanyang mga bagong salita. Mga kapatid, bago tayo magtatapos, maaari mong ibahagi sa akin ang iyong kasagutan sa ilang tanong na ito. Una, matapos mong marinig ang pangaral ngayon, alam mo ba kung ang Diyos ay bumalik na? O siya ay babalik sa lalong madaling panahon? A. Bumalik na ang Panginoon. B. Babalik pa lang. Letter C, hindi ako sigurado. At ang ikalawang tanong, paano nagbalik ang Diyos ngayon? A. Nagpakita sa mga ulap bilang spiritual na katawan. B. Dumating bilang espiritu na laging kasama natin. O letter C, isinilang muli bilang isang normal na tao. Ang ikatlong tanong, paano mo makukumpirma kung nagbalik na nga ang Panginoon? A. Dahil sa mga sakuna. B. Dahil sa mga bagong salita na nabasa ko. Letter C. Pakiramdam ko ay malapit na bumalik ang Panginoon. At dito na po nagtatapos ang ating short review, mga kapatid. So nawa ay nakakuha tayo ng maraming katotohanan. Maraming salamat sa inyong panonood. At God bless you all with more truths, brothers and sisters. See you again, mga kapatid!